Sa likod ng mga hula at bashers, ang pag-iyak at pagtindig ni Paolo Avellino para sa pag-ibig niya kay Kim Chiu. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga intriga. Bahagi na ito ng buhay ng mga artista. Ang pag-usapan, ang husgahan at ang gawa ng kwento. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga salita ay hindi na lamang basta hangin. Ang mga ito ay nagiging matalim na patalim na sumusugat sa puso ng mga taong wala namang ibang hangad kundi ang pagmamahal at magmahal at maging masaya. Ito ang kasalukuyang kinakaharap ng isa sa pinakasikat at pinakamamahal na love team sa bansa ngayon, ang tambalang Paolo Avellino at Kim Chiu. Kamakailan lamang isang matinding usapin ang yumanig sa social media at sa puso ng mga tagahanga. Ito ay ang balitang naiyak at nagalit di umano ang aktor na si Paolo Avellino dahil sa mga walang humpay na negatibong prediksyon at pambabatikos na ipinupukol sa relasyon nila ng Chinita Princess na si Kim Chiu. Ang video na kumalat ay nagpakita ng isang seryosong anggulo sa buhay ng dalawa, isang anggulo na malayo sa kilig at tawanan na madalas nating nakikita sa harap ng kamera. Ang ugat ng galit, mga prediksyon ng kasawian. Nagsimula ang lahat sa mga naglalabasang predictions o hula mula sa iba't ibang source sa social media. Ang mga hulang ito ay hindi nagdadala ng magandang balita. Sa halip, ang mga ito ay tila mga sumpa na nagsasabing walang forever para sa dalawa. Kesyo hindi raw magtatagal, kesyo may ibang nakatakda o di kaya ginagamit lang nila ang isa't isa para sa kasikatan. Para sa isang ordinaryong taong madaling sabihan na huwag na lang pansinin, ngunit para kay Paolo Avellino na kilala sa pagiging pribado at seryosong tao, ang mga ganitong klase ng hula ay hindi nakakatutuwa. Ayon sa mga ulat at sa naratibong narinig sa video, naapektuhan si Paolo hindi lang dahil sa naniniwala sa hula, kundi dahil sa epekto nito kay Kim sa kanilang mga supporters. Masakit isipin na sa bawat ngiti na ipinapakita nila sa publiko, may mga taong nag-aabang ng kanilang pagbagsak. Ang galit ni Paolo ay hindi galit ng isang piko, kundi galit ng isang protektor. Bilang isang lalaki na nagmamahal, natural lamang na maramdaman niya ang bigat ng mga salitang ibinabato sa babaeng mahalaga sa kanya. Ang mga prediksyon na nagsasabing maghiwalay din sila ay tila ba nagnanakaw ng kasiyahan na dapat sana ay ninanamnam nila sa kasalukuyan. Ang takot sa paghiwalay, ang tanda ng lalim ng pagmamahal. Isa sa pinakamataas na punto ng emosyon na isyong ito ay ang sinasabing takot ni Paolo na maghiwalay sila ni Kim. Sa psikolohiyo ng pag-ibig, ang takot na mawala ang isang tao ay ang pinakamalinaw na indikasyon ng lahalaga ng isang taong iyon sa buhay mo. Hindi ka matatakot mawala ng isang bagay na hindi mahalaga sa iyo. Ang paglutang ng impormasyon na si Paolo ay nasasaktan sa ideya ng hiwalayan ay nagpapatunay lamang na ang kanilang ugnayan ay hindi lamang pang showbiz o promosyon. Para sa kanilang mga proyekto, ito ay totoo, ito ay may puso at dahil totoo ito, masakit itong atakihin. Si Kim Chiu sa kabilang banda ay kilala bilang isang masayahing tao. Siya ang life of the party sa It's Showtime, ngunit sa likod ng kanyang halakak, alam ni Paolo at ng mga tunay na nagmamahal sa kanya na tao rin siya, nasasaktan, umiiyak at naaapektuhan. Ang takot ni Paolo ay marahil nagugat sa kagustuhan niyang protektahan si Kim mula sa sakit na dulot ng mapanghusgang mundo. Ayaw niyang makita na ang babaeng nagpapasaya sa kanya ay lumuluha dahil lamang sa mga walang basihang hula ng mga taong hindi naman kilala ang tunay na nilang pagkatao. Hindi maitatanggi na sa panahon ng social media, ang engagement ay pera. Maraming mga content creator ang mga pahinga ang gumagawa ng mga kwento, hula at issue para lamang pag-usapan. Alam nila na ang Kim Pao ay mainit na usapin, kaya't ginagamit nila ang pangalan ng dalawa upang makakuha ng views at likes. Binanggit sa ulat na ang mga bashers ang unang natuwa kapag nalalawit o nakakalakad o nakakaladkad sa negatibong issue ang pangalan ni Kim at Paolo. Tila ba may piyesta sa kampo ng mga haters kapag may lumalabas na balitang hindi maganda tungkol sa dalawa. Ito ay isang malungkot na katotohanan sa ating lipunan ngayon. Ang kaligayahan ng iba ay nagiging kalungkutan ng iba at ang pagbagsak ng iba ay nagiging tagumpay ng mga naiinggit. Ang mga gumagawa ng prediksyon na maghiwalay sila ay maaaring ginagawa lamang ito para sa atensyon. Gusto nilang pagkakitaan ang takot at kaba ng mga fans. Sinasamantala nila ang emosyon ng publiko at dito nanggaling ang matinding frustration ni Paolo. Bakit kailangang gamitin ang kanilang pananahimik at pribadong buhay para sa pansariling interes ng iba? Bakit kailangang ipagdasal o ihula na masira ang isang bagay na maganda? Ang reaksyon ng Kim Pao fans, solid na suporta. Sa kabila ng ingay ng mga bashers at mga inigatibong hula, lumutang naman ang tibay ng mga tagahanga ng Kim Pao.
makikita sa mga komento at reaksyon sa social media at hindi sila nagpapatinag. Stay strong lang sa inyo, Kim. Sabi ng isang fan, laban lang ng laban, dagdag pa ng isa. Ang mga linyang ito ay nagpapakita na mas kilala ng mga fans ang kanilang iniidolo kaysa sa mga nanghula. Alam ng mga tunay na supporters na ang pundasyon ng relasyon ni Kim at Paulo ay hindi nakabase sa horoscope sa baraha o sa sinasabi ng mga marites. Ito ay nakabase sa respeto, pagkakaibigan at tunay na pagmamahal na nabuo sa loob ng mahabang panahon. Nagpasalamat din ang mga fans sa pag-break ng silence ni Paulo. Para sa kanila, ang pagsasalita ng aktor ay isang uri ng pagtatanggol, isang knight in shining armor moment. Minsan lang magsalita si Paulo pero kapag nagsalita siya, damang-dama mo ang bigat at laman ng kanyang salita. Ang kanyang pagtindig laban sa mga fake predictions ay nagbibigay ng higit na lakas ng loob sa kanilang fandom para patuloy na maniwala sa forever. Ang epekto kay Kim Chiu at ang kanyang Showtime family. Nabanggit din sa naratibo ang kalagahan ng programang It's Showtime. Para kay Kim, ito ang kanyang naging outlet sa show na ito. Malaya siyang nakakapagpahayag ng kanyang salubin kahit sa pabiro o pasimpleng paraan. Malaki ang pasasalamat ng mga fans at ni Paulo na mayroong safe space si Kim Chiu sa gitna ng bagyo ng mga intriga. Ang Showtime ay nagsisilbing silungan kung saan pwede maging totoo si Kim. Subalit kahit kaano pa katatag ang mga isang tao, kapag paulit-ulit na ang pambabatikos, nakakapagod din. Kaya naman naiintindihan ng marami kung bakit umabot sa puno na kailangan ng maglabas ng saloobin ni Kim Chiu at ni Paulo Avellino. Hindi na ito tungkol sa pagiging pikon, ito ay tungkol sa paglalagay ng hangganan o boundary. Bakit tayo interesado sa kanilang buhay? Mapapaisip ka bakit nga ba ganito ka-invested ang publiko sa buhay pag-ibig ni Kim at Paulo? Marahil ay dahil nakikita natin sa kanila ang isang kwento ng pag-asa. Pareho silang nanggaling sa mga nakaraang relasyon na nasubaybayan din ng publiko. Pareho silang nasaktan na dapa at bumangon. Nang pagtagpuin sila ng tadhana at ng Sir Ying Lin Lang at What's Wrong with Secretary Kim, nakita ng mga taong isang spark na hindi pilit, isang chemistry na natural. Kaya naman kapag may nagbabantang sirain ang magandang simulaing ito, nagiging personal din ang laban. Para sa mga fans, ang galit ni Paulo ay naging galit din ng lahat ng naniniwala sa pag-ibig. Ang mga hula ay sumisimbolo sa mga hadlang sa ating sarili. Lahat tayo ay may mga taong nagsasabing hindi mo kaya o hindi yan magtatagal. Kaya't kapag nakikita nating lumalaban sila Paulo at Kim laban sa mga negatibong boses na ito, nai-inspire din tayong lumaban sa ating mga sariling laban. Mensahe sa mga gumagawa ng issue. Ang pangyayaring ito ay dapat magsilbing paalala sa mga content creators, manghuhula at mga marites sa social media. Ang mga artista pinag-usapan ninyo ay mga tao rin. May damdamin, may pamilya at may puso. Ang inyong content na para sa inyo ay trabaho lang. Para sa kanila ay buhay na nila ang nakataya. Ang prediksyon na walang basihan ay isang uri ng bullying. Ito ay mental at emotional torture na lalo kung ang target ay isang relasyong nagsisimula pa lamang lumago. Ang hamon sa lahat ay maging mas responsable. Kung walang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik na lamang. Gaya ng sinasabi sa video, wala tayong karapatang manghusga dahil hindi natin hawak ang bukas. Ang pag-ibig ay hindi nahuhulaan, ito ay ginagawa. Sa uli, ang kapalaran ni Paulo Avellino at Kim Chiu ay wala sa kamay ng mga manghula. Wala ito sa bibig ng mga bashers. Wala ito sa komento. Ang kanilang kapalaran ay nasa kanilang dalawang mga kamay.